Good afternoon guys, welcome to my channel again. So, have a nice day everyone guys. Maganda ang sikat ng ating araw ngayon. Parang Pilipinas na Pilipinas, pero ang actual temperature natin is 14 degree Celsius. As you can see, na wala namang mga dahon itong mga kahoy, ayan. So, ito ang tunay na winter guys. Ang mga kahoy ay walang dahon. So, nice day talaga ito para sa ating lahat kasi ang ganda-ganda ng sikat ng araw. So, mamaya kasi may pasok ako. So, ngayon naman is mag-relax muna tayo. Tapos matutulog ako ng 1 hour and then pasok sa hanap buhay natin. So, ang mga kahoy ay no leaves because of the winter season. So, springtime is starting from middle of March. So, ayun na guys. Ang ating nice weather, kailangan lang nating magsipag, maglakad-lakad. Kung tayo ay may kunting oras, alam nyo guys, napaka-importante yung maglakad-lakad. Kahit malang 30 minutes lang, 15 minutes yung papunta doon, tapos yung pabalik 15 minutes. So, malaking tulong na yun sa ating kalusugan. Kahit man lang every other day. Pero kung sa construction ang trabaho natin, wag na. Kasi siyempre, pagod na pagod is hindi na kailangan. Kapag sa office lang ang trabaho natin, or lagi lang tayong nakaupo sa shop or kung saan man, sa factory. So, kailangan nating mag-exercise or mag-walking at least malang every other day ng hanggang 2 hours. Ako kasi kapag may kunting oras ako, o halimbawa medyo na bad trip yung araw ko, so ang gagawin ko is maglakad-lakad ako ng mga 1 hour. So mawawala na yung aking kunting tampo kasi mga nasa ano na natin yun eh, nasa dugo na nating mga Pilipino kasi yun eh, na kapag medyo masama ang ating araw or tulog, so tayo, medyo masungit. So sa bagay, wala namang exempted guys sa nature. Lahat ng tao is pare-pareho. So nasa atin na lang yun kung paano natin gawing positive ang ating mga nararamdaman. So kaya ang sabi ko sa mga videos ko, gusto ko magiging good example ako sa inyo guys. Kasi hindi naman ako mayaman para mamigay ng tulong or magbigay ng trabaho kasi hindi naman ako mayaman. So ang maitutulong ko lang sa ating kapwa Pilipino, lalo na sa abroad, dahil nga siyempre homesick, malayo sa mga pamilya, malayo sa asawa. So ang mabibigay ko lang is mabigyan ko kayo ng magandang halimbawa na ganitong naglalakad-lakad sa fresh air, at wag tayong tatamaring lumabas kasi ang katwiran ng iba ay hindi ako lalabas kasi ang lamig-lamig. Mali. So mali guys. Dapat kapag medyo malamig ang panahon, kagaya dito sa amin, sa Austria, or sa Germany, or kung saan man sa abroad, Japan, or Amerika, dapat talaga masipag kayong maglakad-lakad sa nature. Kasi doon kayo bumabawi ng inyong lungkot, doon kayo kumukuha ng new energy, at saka nababawasan ng ating lungkot. So, yun guys, at mayroon tayong bagong tema ngayon. Kasi, kagaya nga doon sa isang magkwentuhan na tayo. So, ibahin na natin ang ating topic. So, saglit lang guys, 'di ba? Kahit luma ang bahay nila, tingnan niyo. Kahit luma ang bahay nila guys dito, kasi province nga ito ng Austria. Ang linis-linis guys, ayan oh. Kasi bawal magtapon ng basura, at bawal din manira ng mga kung anong kahoy o gamit, bawal. Kasi kapag nahuli ka, ang laki ng penalty. Tapos pag may penalty ka tapos hindi ka magbabayad, maari kang makulong, tapos maapektuhan pa iyong record at hindi ka matanggap sa mga trabaho. So maganda yung talagang nag-iingat tayo. Tsaka ang init ng ulo is wag idaan sa bunutan, wag idaan sa suntukan, wag idaan sa chismis, wag idaan sa tulak, or wag idaan sa lason, at basta lahat ng mga hindi maganda, wag nating gawin yun sa ating kapwa-tao. Kasi guys, kagaya ng ating na
nag-viral doon sa isang security guard at saka sa isang estudyante na nagtitinda ng sampagita dahil nga siyempre gusto niyang kumita at gusto masustentuhan ang kanyang pag-aaral. Meron doong nabasa, may nag-comment doon. Sabi niya, sabi niya, linggo ng araw ng linggo nagtitinda pa, tapos 20 na palang edad niyan, tapos high school pa lang, sabi niya ganun. Ay Diyos ko, alam nyo guys, yung mga ganyang, maari yung mga ganyang ang mga nag-comment ng ganyan, maaring bata, ang edad nito is bata pa. Kasi bakit sasabihin mo na, ay, bakit araw ng linggo, nasa labas pa yan, at saka bakit 20 ng edad, bakit nag-aaral pa, bakit high school pa lang? Mali. Kasi alam nyo kung bakit. Pag ganyan ang mga anak natin guys, dapat sinasabihan natin sila talaga. Kasi alam nyo, hindi natin pwedeng i-judge ang isang tao. Dahil nga, porke mayaman ka, porke may kaya ka, porke nagtagumpay ka sa buhay mo, is maliitin na natin yung ating mga kapwa. Siyempre hindi. Dapat ilagay natin sa magandang payo at magandang paliwanag. Kasi nga, pasalamat tayo guys. Pasalamat talaga ako sa Diyos mismo. Dahil dati isang kahig, isang tuka kami. So ngayon is nakakakain na kami ng 4 times a day. Dahil pinaghihirapan ko din talaga. At ako'y nagtatrabaho talaga ng tudo-tudo para makasahod. Kasi kung hindi ko gagawin yun, dahil maraming beses na ako na wala ng trabaho kasi na-assign nga kami, agency nga kami. So pag sinabi ng agency, hanggang 3 months lang kayo doon sa pabrika kasi yan lang talaga ang pwede, yan lang ang kailangan ng company. So lipat na naman kami kung saan, or magtambay kami ng 2 buwan. So ang nangyari is, siyempre minsan ang ipon ko nauubos na, kahit sa kakahintay mo, ubos na yung naipon mo. So parang doon ako natuto na, sabi ko, maghanap nga ako ng trabaho na yung trabaho na kahit mahirap, pagtiyagaan ko na lang. Kasi ganun din naman malaki nga ang sweldo mo, tas maubos lang din dahil magtatambay ka, tas hihintay ka naman ng another trabaho. So saglit lang guys, doon tayo galing. Ayan, kasi pataas kanina. Tas yun ang cute ng hagdan nila, yun pataas, di ba? So pataas, ibig sabihin pataas ang ating pangarap at ang ating blessings ay pataas ng pataas ng pataas. So yun yung nakikita ko sa ating nature kapag ako'y naglalakad. Ninanamnam ko yung positive talaga, kasi pag hindi tayo wise sa ating buhay is magiging din tayo rin yung magiging magsasuffer. So kailangan lagi nating isipin yung magandang side at positive na side, at huwag tayong pinakamaganda para tayo, yung good vibes tayo at may peace of mind tayo. Huwag tayo mag-judge ng isang tao. Or kahit na anong klaseng bagay, huwag tayo mag-judge na basta-basta, kasi napaka-importante na lagi tayong nakikita natin yung magandang side, kaysa lagi tayong judge sa mga wala namang magandang maidudulot. So yun yung ko guys, yung aking natutunan. So kailangan talaga na wag tayo mag-judge agad-agad, para sure na hindi tayo rin magkamali, at hindi rin tayo mag-isip ng hindi madagdagan yung ating mga kasalanan. Kumbaga in shortcut. Saglit lang guys, titingin lang ako. Tingnan ko lang itong mga nila. Ito guys, nadaanan natin. Kasi pag ako'y nanalo sa loto, ayan. Pag ako nanalo sa loto, bibili ako dito ng mapatayuan ko ng bahay, ayan. So yan yung nadaanan natin, kasi na tayo na masyal-masyal. So nakakita tayo dito ng mga binibintang bahay. So grabe ang mahal. Merong 400,000 euro, merong 1 million euro, merong mahigit 1 million euro. Diyos Maria, kailangan manalo talaga tayo sa loto.
So, thank you guys so much. So, pakita natin itong ating nadaanan. Para naman hindi unfair sa inyo. So, ayan. Ito nadaanan. So, ayan. Yung mga binibintang mga bahay, building, at lupa na siguro ayaw na ng may-ari. Dahil sila'y matanda na or dahil gusto na nilang lumipat ng ibang lugar. So, thank you guys so much at hanggang dito na lang tayo. So, yun lang ang payo na maibibigay ko sa ating mga ang ganda ng bahay nila oh. Ay saglit lang, naiba uli yung topic natin. So, itong ganitong bintana ang gusto kong ipagawa sa atin sa probinsya. So, ayan. Kasi pag bumagyo guys, kasi ang jealousy, 'di ba, madaling masira. So, pagka ganito ang bintana sa labas, hindi siya pag sinara dahil pag nagbagyo, so hindi siya mababasag unti-unti kasi nga 'di ba? Hindi siya mabasag ng kumbaga hindi siya babasagin kapag tinamaan ng bagyo kasi 'yan oh. Kahoy. So maganda talaga eh. Ito talaga yung gusto ko eh oh. So, thank you guys so much at see you on my next upload video. So, doon tayo galing uli. 'Di ba ang ganda ng ating pinanggalingan. Thank you so much guys. Have a nice day and thank you so much for always supporting my channel. Thank you so much. God bless everyone.